gaming. Yan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. I just want to share to you my devotion na nagmula po sa Mark chapter 3 verse 28 to 29. Sabi po dito, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ipatatawad ang lahat ng kanilang mga kasalanan sa mga anak ng mga tao. At ang mga kapusungan nila, kailanmat sila'y magsasalita ng kapusungan. Verse 29, datapwat sino mang magsalita ng kapusungan laban sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran magpakailanman, kundi may kasalanan ng isang kasalanang walang hanggan. So take note mga kapatid. So lahat ng kapusungan na sabihin natin sa mga tao, especially yung mga lingkod ng Panginoon, yung mga naglilingkod sa Panginoon, speak against them, may kapatawaran pa yon. Magsalita kayo ng mga kapusungan sa kanila, may kapatawaran pa yon. Pero as for me, I don't want to speak against the man and women of God, dahil alam ko kung anong authority ang binigay sa kanila ng Panginoon. Pero ano man ang sabihin natin sa kanila, may kapatawaran yung mga bagay na yun. Kahit sa Panginoong Hesukristo, sabihin natin yung mga sinasabi nating pangungutya, pamumusong o ano paman sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, mapapatawad yan. Bakit? Kasi siya po yung nagbigay ng sarili niyang buhay para tayo ay patawarin. Kaya kung magsasalita tayo against the name of the Lord Jesus Christ, especially kung hindi tayo naniniwala at nananampalataya sa Kanya, take note of this, patatawarin niya ng Panginoon. Pero ang sabi dito, i-take note nyo rin po, ang mamusong o magsalita ng laban sa banal na espiritu, no, ay walang kapatawaran, kundi ito ay may kaparusahang pangwalang hanggan. So take note po yan, ha. Kaya kapag tayo po ay hindi naniniwala sa banal na espiritu, we are speaking against the Holy Spirit. Yan. So take note po, don't speak against the Holy Spirit. Okay? You can speak against the Lord Jesus Christ, patatawarin yan. Pero if we are speaking against the Holy Spirit, ay walang kapatawaran. Kaya pag-isipan nyo pong mabuti kung kayo po ay mamumusong sa banal na espiritu. Kaya nga si Satan po ay wala nang kapatawaran yung kasalanan ginawa niya, kasi mismong siya nakita niya ang mukha ng Diyos, mismong siya nakikipag-usap sa Diyos, pero mas pinili niya pa rin kalabanin ng Diyos at higitan, at pilit niyang gustong higitan ng kapangyarihan ng Diyos, pero hindi pwedeng mangyari yun. Kaya si Satan, ang future niya po ay sa impyerno na. Walang kapatawaran yung kasalanang ginawa niya sa Panginoon. Kapusungan, karimari-marim na kasalanan sa Panginoon. Kaya nga po ang ginagawa na lang niya is to destroy the man and woman of God, to destroy the creation of God, kasi gusto niya makasama niya yung mga taong madadaya niya sa lake of fire. Maniwala man po kayo o sa hindi, si Satan is bound to lake of fire. Tandaan nyo po, yung lugar na yan ay hindi ginawa para sa ating mga tao. Ginawa po yan para kay Satanas at sa kanyang mga anghel. Kaya lang po may napupunta sa lugar na yan dahil nadadaya niya. Okay? Kaya kung ako po sa inyo, trust the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Acknowledge the Lord in all your doings. No? Put your trust to God in the name of Jesus Christ. So may rema here is, do not speak against the Holy Spirit of God. Yung reflection ko po dito, sa talatang ito ipinapaunawa kung gaano kasama ang mamusong sa banal na espiritu ng Diyos, at dapat nating maunawaan na ito ay wala ng kapatawaran at may kaparusahan pang walang hanggan. Yan. So my motivation here is, we all know the truth. We all know the truth. That's why we are already free from ignorance. Yan. So syempre, yung mga nakakaalam lang ng katotohanan, yung mga pinalaya ng Panginoon, and hindi tayo magiging ignorante para magsalita against the people, men or women of God, and also against the Lord Jesus Christ. Okay? So, application, I will teach and preach to people that don't speak against the Holy Spirit if they don't want to suffer in hell for eternity. So, nawa malinaw po ito sa atin. Don't speak against the Holy Spirit. Don't speak against God.
And especially, kung hindi nyo po kayang hindi magsalita ng against the people of God, may kapatawaran naman yan, pero pag-isipan po nating mabuti dahil you are welcoming the cursed or the punishment of God kapag ginawa po natin yan. Kahit pa gaano kasama yung nakikita natin sa man and women of God, don't speak against them. Kung magsasalita man tayo against them, siguro yung mga mali nilang ginagawa, pero don't speak against those people na ginagamit ng Panginoon. The best example po niyan is yung kay Saul, no? Nung nangyari kay David. Pero si David, alam niya kung ano yung authority ni Saul na galing sa Panginoon, kaya never niyang kinanti si Saul, si King Saul, no? Kahit may pagkakataon na siya. Kasi bakit? He honored yung inanoint ng Panginoon. Okay? So, hayaan natin si Lord ang kumilos. Yun lamang po, and God bless us all in Jesus' name.